Minsan, hindi mo man lang namamalayan na pinapanood mo na pala ang huli. Sana naroon ka para masaksihan ito. At ngayon, tapos na. Yan ang mga huling salita na isinulat ni Russell Westbrook, isang 9-time All-Star, 2017 NBA MVP at ang itinuturing na all-time triple-double king ay opisyal nang nag-anunsyo ng kanyang pagre-retiro sa basketball matapos ang kanyang 18 years sa NBA. Walang mag-aakala na sa kabila ng mga offer mula sa ilang team ngayong off-season, pipiliin ng 37-year-old Hall of Famer na maglakad palayo sa sarili niyang mga kondisyon. Isang manlalarong walang ibang gear kundi 100% full speed. Isang floor general na binasag ang mga imposibleng record pero at the same time ay naging isa rin sa pinaka-polarizing at binatikos na superstar sa kasaysayan ng liga. Bakit nga ba sa kabila ng walang kampyonato ay maituturing na isang di pangkaraniwang alamat si Russ? Paano niya binago ang pamantayan ng pagiging point guard at ano ang iiwan niyang legasya sa bawat basketball fan? Yan ang ating hihimayin at babalikan ngayon sa Beyond the Game. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Isinilang noong November 12, 1988 sa Long Beach, California, si Russell Westbrook III ay lumaking salat ngunit may pangarap na mas malaki pa sa kanyang pangangatawan. Noong high school sa Lusinger High, hindi agad siya napansin ng mga malalaking scouting agencies. Sa katunayan, nasa 5'8" lang ang kanyang taas noong freshman year at hindi man lang makadakdak ng bola. Pero may isang bagay na wala ang ibang players, ang tinatawag niyang why not mentality. Matapos ang trahedya kung saan pumanaw ang kanyang matalik na kaibigan at teammate na si Kelsey Bars, dahil sa enlargement ng puso sa mismong basketball court, kinuha ni Russ ang jersey number nito at ipinangakong ilalaban niya ang pangarap nilang dalawa. Biglang tumangkad si Russ, patungong 6'3" at sa tulong ng pambihirang athleticism, nakapasok siya sa UCLA Bruins. Bagamat nag-umpisa bilang bench player sa kanyang rookie college year, pinalitadahan niya ang kanyang depensa at eksplosibong bilis hanggang sa mapili sa 2008 NBA Draft bilang 4th overall pick ng Seattle Supersonics. Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. Now he's the 4th overall pick in the NBA draft. Na ilang linggo lang ang nakalipas ay tuluyang lumipat at naging Oklahoma City Thunder. Dito nagsimula ang isa sa pinakamabangis at pinakakatatakutang young core sa kasaysayan ng NBA. Ang trio ni na Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden. Sa tila walang kapagod-pagod na si Russ, binuhat nila ang napakabatang franchise patungo sa 2012 NBA Finals laban sa Miami Heat ni LeBron James. Sa Game 4 ng Finals, sa edad na 23 years old, kumamada si Russ ng nakakalulang 43 points. Bagamat natalo sila sa serye, malinaw sa buong mundo na ang batang ito ay may pusong hindi marunong matakot kahit kanino. Pero tulad ng maraming kwento sa NBA, pumasok ang mga dagok sa kanyang career. Ipinagpalit si Harden sa Houston. Nagkaroon si Russ ng meniscus tear noong 2013 playoffs mula sa pataksil na banggaan ni Patrick Beverley. At noong 2016 Western Conference Finals, matapos magbuhos ng dugo't pawis at maiwanan sa 3-1 lead kontra sa 73-win Golden State Warriors, tuluyang natalo ang Thunder. Ang totoong pagsubok sa karakter ni Russ ay dumating noong tag-init ng 2016. Umalis si Kevin Durant para sumapi sa kaaway nilang Golden State Warriors, habang ang buong syudad ng Oklahoma ay nakadama ng matinding pagkatalo at pagkakanulo. Pumirma agad si Russell Westbrook ng contract extension. Hindi siya tumakbo, hinarap niya ang hamon. She's an opening and throws it down. There's that nuclear athleticism racing up the floor, coast to coast, and he throws it down. Oh, the hammer dunk from Having so much fun. Westbrook. Ang 2016 to 2017 season ay pumasok sa mga pahina ng kasaysayan bilang isa sa pinakadominatibong individual performance na nasaksihan ng daigdig.
Naging kauna-unahang manlalaro si Russ mula noong panahon ni Oscar Robertson noong 1962 na nag-average ng triple-double sa buong regular season na may 31.6 points, 10.7 rebounds at 10.4 assists. Binasag niya ang halos 55-year-old record nang magtala siya ng 42 triple-double sa iisang season kasama na ang nakakapanindig balahibong 50-point game-winning buzzer beater kontra Denver Nuggets. Nakuha niya ang 2017 NBA MVP Award sa gitna ng sigaw ng buong arena na MVP. Ipinakita niya na kapag tinalikuran ka ng iyong kasama, hindi mo kailangang umiyak sa kanto. Magpaypay ka ng apoy sa iyong dibdib at patunayan mong kaya mong buhati ng buong franchise. Ngunit pagkatapos ng kanyang MVP years at karagdagang triple-double season sa Thunder, pumasok ang panibagong yugto ng kanyang karera, ang pagiging isang kilalang journeyman. Sa paghahanap ng mailap na championship ring, nailipat si Russ sa Houston Rockets kasama si James Harden. Pagkatapos ay sa Washington Wizards kung saan binasag niya ang all-time triple-double record ni Oscar Robertson nang maitala ang kanyang ika-182 career triple-double. Seconds to go. Westbrook hesitation. Oh, the monster jam by Russell Westbrook. The foul. Oh my gosh. Me dip in holy water. I want some momentum. McConnell to LeVert, and it's blocked by Westbrook on a night when he makes history. Russ showing the vert test, going up with the left hand. 2-point game. Matthews with a steal. Here's Westbrook for three. He hits it. Wizards up by one. Unbelievable. And Westbrook laser pass and slamming. 8 away. And there it is. History. Russell Westbrook has surpassed Oscar Robertson. And they just announced it. The crowd in Atlanta chanting Russell, Russell. Pero nang lumipat siya sa Los Angeles Lakers noong 2021 para makipagtambalan kay LeBron James at Anthony Davis, dito na lumabas ang pinakamatinding hate at panlalait sa kanyang karera. Dahil sa kanyang mabilis ngunit minsan ay pasmado at pilit na shooting style, binansagan siya ng mga haters na Westbrick. Bawat mintis na tres, bawat turnover at bawat out of bounds ay naging viral sa social media. Aanhin mo nga naman daw ang sandamakmak na stats at triple-double kung hindi naman makasungkit ng ring at parang laging nagmamadali sa laro. Dito natin nakita ang ibang mukha ni Westbrook. Bagamat nasaktan ang kanyang pamilya sa mga mura at batikos sa arena, nanatili siyang matatag. Hindi siya nagmaktol sa media. Tanggap niya ang pagpunta sa bench bilang sixth man sa Lakers hanggang sa magpalipat-lipat siya sa LA Clippers, Denver Nuggets at sa huli ay sa Sacramento Kings. Sa bawat team, binigay niya ang natitira niyang lakas. At ayon mismo sa NBA legend and Hall of Famer na si Charles Barkley, Westbrook would have been interesting. No, he wouldn't. That's a fight you're not looking for. And let me tell you something. I've been in this thing for 30 years. I've never seen a player give maximum effort every single night like him. And I'm played against the greats. Wait, even Jordan? Even Jordan didn't play as hard as Russell Westbrook does. And Michael's the greatest of all time. But this guy gives maximum effort every single play, every single night. hanggang sa dumating ang August 2026. Sa edad na 37 at matapos ang 18 years sa liga, habang may mga nakahain pang kontrata sa kanya mula sa Sacramento Kings at Washington Wizards, pinili ni Russell Westbrook na isara na ang aklat ng kanyang basketball journey. Retiring with 209 career triple-doubles, higit 27,000 points, 10,000 assists, at kasama si LeBron James bilang tanging dalawang players sa kasaysayan na nakagawa lang noon. Si Russ ay opisyal ng maglalakad patungo sa Naismith Memorial Hall of Fame. Oo nga't wala siyang napanalunang championship ring. Pwedeng sabihin ng iba na pasmado siya sa shooting sa ilang mga crucial na laro o kaya'y sobrang aggressive para sa sarili niyang kabutihan. Pero ang pamanang iiwan ni Russell Westbrook sa larong basketball ay mas malaki pa sa mga rings o trophy.
Ipinadama niya sa bawat manonood ang kahulugan ng passion. Siya ang manlalarong hindi kailanman nag-load manage, hindi nagtipid ng enerhiya at naglaro sa bawat gabi na parang yon na ang huling laro ng kanyang buhay. Ang buhay ng tao ay parang isang fast break play ni Russell Westbrook. May mga pagkakataon na mabilis ang takbo ng mga kaganapan, may mga pader na haharang sa'yo, at may mga oras na magkakamali ka at mamimintis mo ang iyong tira. Pero ang mahalaga ay hindi ka hihinto sa pagtakbo. Sa bawat beses na mabubuwal ka, magpagpag ka lang ng dumi sa tuhod, tumalon ka ng mas mataas, at sabihin mo sa sarili mo, why not? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at pagbibigay-pugay sa karera ni Russell Westbrook ngayong araw. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nude lang, wala pang monthly bill, di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game. Maraming salamat.